rejoice. Let the people now shout for joy. Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. As his people bow before him to give honor, power, and glory, we will wait for the Lord. We will wait till his kingdom come. Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. Hallelujah! Let's praise the Lord! He will reign over all the earth! Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. Jesus shall reign, now and forever. Oh, Jesus shall reign, now and forever. Oh, Jesus shall reign over all the earth. Sa gabing madilim, may isang bituin sa dulo ng dagat ay may lubang. Walang gabi kung walang umaga, walang luha kung walang tuwa.
ay may wakas. Huling hantong ay alaala, kahit pag-ibig ay di wagas. Ikaw lang ang may alam sa buhay kung sa'yo'y hiram. Batid mo rin, ba't kami nandirito? Sino kami upang pigilin ang mundo sa aming piling? Sa daigdig mo'y sino kami? Isang tundo o butil lamang? Kahit panaginip o pangarap, hiniabot ang walang hanggan. Ikaw lang ang may alam sa buhay kung sa'yo'y hiram. Batid mo rin, ba't kami nandirito? Sino kami upang pigilin ang mundo sa aming piling?
Wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. I'm gonna sing, sing, sing in the presence of the Lord. I'm gonna sing, sing, sing in the presence of the Lord. I'm gonna sing, sing, sing in the presence of the Lord. I'm gonna sing in the presence of the Lord. I'm gonna dance, dance, dance in the presence of the Lord. I'm gonna dance, dance, dance in the presence of the Lord. I'm gonna dance, dance, dance in the presence of the Lord. I'm gonna dance in the presence of the Lord. I'm gonna clap, clap, clap in the presence of the Lord. I'm gonna clap, clap, clap in the presence of the Lord. I'm gonna clap, clap, clap in the presence of the Lord. I'm gonna clap in the presence of the Lord. Wonderful, wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Minsan pa, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Unang-una po sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa habag mo. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa bawat isa po sa amin. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-iingat, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito. Dinako mo ang aming mga paa sa lugar na ito. Patuloy, O Diyos, sinisi mo aming mga puso't isipan at ihanda mo kami, Panginoon, sa dakilang gawain na ito, lalo na po sa pakikinig ng mga salita mo, Panginoon. Lord, ikaw po maitaas, ikaw lang po mapapurihan sa araw nito, sa oras na ito, samahan mo kami. Lord, you feed us with your wisdom, your knowledge, your understanding, Panginoon. Lahat ng aming mapapakinggan, Lord, ay maipabuhay po namin, Panginoon. Maisa puso po namin, Panginoon, O God. Ikaw na po ang manguna sa iyo, abang lingkod, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala ka. Ikaw po ang magsalita, Panginoon. Ikaw ang kumausap sa mga anak mo na nandirito. Hayaan mo yung spirit of conviction mo, dumaloy po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Puniin mo ng presensya mo ang lugar na ito magmula sa umpisa hanggang sa matapos sa aming pakikinig, O God. Salamat. We claim the victory today in our lives. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Sa pumapagpalang umaga po sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa Panginoon for this wonderful opportunity once again na magkamit ng Panginoon sa harapan po ninyo para makapaghayag po ng Kanya pong kabutihan. At alam ko, we are all excited to hear the Word of God. Pero sa pagkakataon pong ito, patuloy salamat sa Panginoon again for this opportunity, of course. At salamat sa ating pong beloved Bishop Lewin, Pastor Norman, for allowing me to stand before you. Ganyan din po sa lahat po ng ating pong mga elders na walang sawa na every Sunday nandirito po magmula po sa first hanggang third service po natin, sinasamahan po nila tayo. So maraming salamat din po sa inyo po na dumadalo po sa lugar na ito sa pagtsatsaga po ninyo. Naniniwala po ko lahat ng ating pong pagbabagal, hindi naman po yan nawawala ng kabuluhan. Amen po. So sa hindi po pagtatagal, if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Matthew chapter 6 verse 7 to 8. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words. Therefore, do not be like them, sabi ng Bible. For your Father knows. And that is our title for today.
your Father knows the things you have need of before you ask Him. Basbasan ng Diyos ang mga talatang binasa po natin, makakaupo na po tayong lahat. So brothers and sisters, if we're going to read the book of 2 Peter chapter 3 verse 10, ang sabi po dito, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Brothers and sisters, pag sinabi po nating day of the Lord, it can also be referred to the end of the world. At ito po hindi po araw ng kagalakan. But rather, it is a day of vengeance. Bakit ko po sinabi? Because in 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, in flaming fire, taking vengeance. Ulitin ko, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So in other words, ang number one reason po kung bakit po gugunawin po ang mundo ng Diyos is because they do not know God, and second, they did not obey the gospel of Jesus Christ. Unfortunately po, madalas po, pag ang tinitignan po ng marami po is about the global crisis. Totoo naman, talagang matindi po ang krisis po ngayon sa buong mundo. Pero ang nakakalungkot po, hindi po nakikita yung maaaring marami po ang mapahamak. Dahil marami po ang hindi pa po nila kilala ang Diyos at ang tunay na Diyos, ang totoong Diyos. At hindi po sila sumusunod sa gospel ng ating Panginoon. Naririnig po nila yung gospel, pero hindi po nila sinusunod or hindi po sila sumusunod. At karamihan po, ang gusto lang po ay yung malaman po kung paano po aasenso po sa buhay, kung paano po aayos ang buhay. Wala pong masama dyan. Kaya lang po, hindi po iniisip ng iba kung paano po sila maliligtas. At yan po ang mabigat. At hindi po flesh ang pinag-uusapan po natin pagdating po sa salitang kaligtasan. But rather, ang soul at ang spirit po natin. At yan po ang gusto ng Diyos na maligtas po sa atin. At yan po talaga ay liligtas po sa atin. That is why, ang unang dapat po natin gawin, lalo na po ng tao, ay kilalanin po ng husto ang Diyos. Kailangan kilala mo ang Diyos. Sapagkat pag hindi po natin kilala ng husto ang ating Panginoon, malamang mapahamak po tayo at mapasama po dahil sa vengeance ng Lord na tinatawag. Apparently po, ang iba po kasi ang pagkakakilala sa ating Panginoon Yahweh or Jehovah in the Old Testament, Jesus Christ in the New Testament. Yes, tama po. Kaya lang, kung minsan, pangalan mo lang siya kilala. Pero hindi po dapat pangalan lang. Kaya ngayon sinasabi po rito na to those who do not know God, ang ibig sabihin, dapat pati sa karakter kilala mo siya. Dapat alam mo kung paano po kumilos ang Diyos, kung saan po galit ang Diyos, kung ano po ang ayaw ng Diyos, at kung ano po ang gusto ng Diyos, kung ano po ang kinalulugdan ng Diyos. Dapat ganun po natin kakilala po ang ating Panginoon. At yan po ang isa sa dahilan kung bakit po magugunaw ang mundo. At naniniwala po ako na marami po ang mapapahamak at mapaparusahan dahil hindi po siya kilala ng gusto. Amen. However, in 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us. Ulitin ko, but is long-suffering toward us. For your information, matagal na panahon na po nagtitiis ang Panginoon po sa atin. Sa mga ugali po natin, sa mga pinagagagawa po natin, sa mga kapalpakan po natin. At hindi lang po yun. Ang sabi niya po on the same verse, in 2 Peter 3:9, not willing that any, ulitin ko, not willing that any should perish. Ang sabi po ng talata, any. That means ayaw niyang mayroon pong mapahamak. In fact, ang kinakausap po ng Lord dito is an unbeliever. Bakit ko po sinabing unbeliever? Because if we're going to read the same verse again in 2 Peter 3:9, but that all should come to repentance. Ibig sabihin, ang kinakausap niya po rito, yung hindi pa po mananampalataya, yung hindi po nakakakilala sa Panginoon. Kaya nga pinagre-repent niya eh. At para lahat daw ay mag-repent.
But unfortunately, papaano po sila magre-repent kung wala pong pakialam yung pong mga mananampalataya sa loob ng iglesia? Yan ang problema. Ano po ibig sabihin nun? Ang Lord po ay naghihintay din po sa atin nang meron po tayo hindi ginagawa ng lubusan. Kuminsan kung gawin natin, pasundot-sundot lang, panaka-naka lang, ano po yan? Brothers and sisters, ang isa po sa susi para po sila po ay maligtas at makakilala po sa Diyos ay sa pamamagitan po ng prayer. Sa panalangin po. At yan pong prayer na yan ay hindi lang po ba sa isang araw or tuwing linggo lang or isang linggo lang, but rather dire-diretso po yan. Kaya lang, the problem is yung pong panalangin po natin. Ang tanong, bakit po naging problema? Ang sabi sa Romans 8:26, for we do not know what we should pray. Hindi daw natin alam kung sino at ano ang ipapanalangin natin. Kaya ano resulta ngayon? James 4:3, you ask and do not receive. Ayun pala. Kaya humingi tayo pero hindi po tayo nakakatanggap or makatanggap. At wala tayong makuha sa Diyos. Why? We do not know what we ought to pray. However, ano po ba ang sabi ng Bible sa Romans 8:26? Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Brothers and sisters, tinutulungan daw po tayo ng Holy Spirit sa ating po mga kahinaan. Pati po sa prayer po yan kasama. Kaya lang po, ang tanong, ano po ba ang laman or content ng prayer natin? Balikan natin si James 4:3. You ask and do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. Ulitin ko, that you may spend it on your pleasures. This verse talks about worldly passions, worldly pleasures. Maiintindihan pa po siguro ng Diyos kung hindi po tayo mananampalataya. Kaya lang, bilang mananampalataya, madalas po, ano po laman po ng prayer natin? Ang prayer natin para sa ating sarili. Para sa sakit ko. Lord, yung kailangan kong pera. Lord, yung pambayad ko ng meral ko. Lord, yung pamilya ko. Lord, yung pan-tuition fee ng anak ko. Lord, yung mahal ko. Lord, yung sakit ko. Lord, yung sa akin. Brothers and sisters, hindi ko po sinasabi, wag po natin ipanalangin yung mga sarili po natin. Wala pong masama dyan, dapat lang. Pwede po natin ipag-pray yung mga sarili natin, why not? Pero wag lang po tayo mag-focus sa sarili po natin. Why? Ang sabi po sa Matthew 6:7-8, and when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. Wag daw yung paulit-ulit na panalangin. For they think that they will be heard for their many words. Akala nila maririnig sila sa marami nilang sinasabi. Therefore, do not be like them. Wag daw maging katulad nila. For your Father knows. For your Father knows that the things you have need of before you ask Him. Meaning to say, alam na po ng Diyos. Your Father knows. Ibig sabihin, hindi ka pa pumapasok sa kwarto, hindi ka pa po naglumuluod, umaakto ka pa lang siguro mananalangin, nagbabala ka pa lang siguro mag-pray. Alam na niya kung ano ang kailangan mo. Alam na niya kung ano ang hihingin mo. Alam na niya ang karamdaman mo. Kung nagugutom ka, alam na niya. Kung wala kang pera, alam na niya. Kung baong ka sa utang, alam niya. And I just want you to know na tinitignan po ng Diyos ang bawat panalangin po natin. In fact, ano po sinabi ng Bible sa John 5:5-6? Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there, and knew, ulitin ko, and knew, alam niya, that he already had been in that condition a long time. Alam ng Panginoon, 38 years yun. Ibig sabihin yung lahat po ng meron sakit po sa atin dito, alam na po ng Lord yan. Alam ng Diyos eh. Kaya nga sabi ni Peter, John 21:17, He said to him the third time, Simon,
son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, pangatlong beses na, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. Ulitin ko ang sabi niya, Lord, you know all things. Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Ano po ibig sabihin? Wala pong maililihim po sa Diyos. Why? Alam niya po ang lahat ng bagay. Kaya bago ka palang manalangin, humingi, alam na niya. However, ang tanong, alam pala niya, bakit hindi po siya tumutugon? Alam niya. Pero hindi po natin alam kung ano yung ipapanalangin natin. Iyon ang problema. At naniniwala po ako, kung alam lang po natin yung ipapanalangin po natin, tayong lahat po na nandirito, hindi po tayo mamambleme. Pirmi kang nakangiti, pirmi kang nakatawa, pirmi kang masaya. Dahil yung kamay po ng Diyos, pirming nakaunat sa atin, nararamdaman natin ang kilos ng Panginoon sa buhay natin. That is, kung alam mo. Kaya nga sinabi sa Romans 8:27, now, he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Brothers and sisters, it is the Holy Spirit ang nag-i-intercede po sa atin. Why? Para sa panalangin po natin is according to the will of God. At kapag ang panalangin po natin is according to God's will, ay hindi po masasayang yung prayer po natin. Hindi po mababaliwala yung prayer natin. Why? According to God's will eh. Bakit? Kasi po nagiging meaningful po yung prayer po natin pag ayon po sa kalooban ng Panginoon. Amen? However, I remember the early church kung paano po sila mag-pray in Acts 4:23-24. Let's read it. And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord. Ni-raise nila yung mga boses nila, lilakasan nila with one accord and said, Lord, you are God, who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Then, sa verse 29 po ng Acts 4, now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word. Ulit ko, they may speak your word. Ibig sabihin, nakafocus po sila sa gospel. Yung prayer po nila ay para po sa kaligtasan po ng iba. Ibig sabihin, salvation pa rin po ang iba ang pinapanalangin po nila. Bihira po sila mag-pray para sa sarili nila. Madalas po ang panalangin nila kaligtasan ng iba. Kaya nga the Lord added their number daily. Why? Ang prayer po nila ay para sa kaluluwa. Not only that, ano po nagresulta sa prayer nila? Acts 4:31. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. Could you imagine that? Naalog yung lugar. Ano po ibig sabihin? It was a confirmation na nalulugad po ang Diyos sa panalangin po nila. Dahil ang prayer po nila ay salvation ng kaluluwa. Yun po ang panalangin po nila, kaya po na-shake yung lugar. Kinonfirm ng Panginoon na lugod ang Diyos sa kanila. Hindi lang po yan sa Acts 4:31 po. And they were all filled with the Holy Spirit. Imagine, napuspos ng Holy Spirit. Ibig sabihin, dapat pala, pagkatapos natin manalangin, napuspos ka ng Holy Spirit. Pero kung mapapansin po ninyo, kung minsan sa atin, di ba, pag nagpe-pray ka, minsan parang hinang-hina ka lalo ka nalalata. Kung minsan, parang ka lalong naghihina. Tapos kung minsan, parang mas discourage ka pa rin. Although not all the time. Pero kung minsan, ganyan po ang nangyayari. Why? Dahil iba po ang inuuna po natin sa panalangin. Pero naniniwala po ako kung ang panalangin po natin ay tungkol doon sa lahat ng mga kaluluwa na hindi pa po nadadala sa paanan ng Panginoon, ay pinagpe-pray mo para lumapit at tumanggap sa ating Panginoon. At hindi lang po, isama mo pa pati yung mga backsliders na ma-restore at manumbalik sa Diyos. Magugulat ka pa. Pagkatapos mo mag-pray, mas malakas ka, mas masaya ka, mas revive ka, at mas nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon.
And I just want you to know na matindi po ang resulta po kapag tama po ang prayer. Nakita po ninyo yung resulta po sa prayer po nila. Sa kanila po mga kapatid, wala po nagdaraho. Wala pong baon sa utang at naghihirap. Sa kanila, binibenta nila yung mga arian nila, binibigay po nila sa mga kapatid. Ayun po ang kanilang pamaraan. Kaya lang wala naghihirap. Pero sa panahon natin, hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero kapag ganyan po ang panalangin mo, titiyakin ko po sa inyo, nandyan po ang blessing ng Panginoon. Nandyan ang biyaya ng Diyos sa'yo. Bakit ko po sinabi? Indirectly, ladies and gentlemen, hindi mo alam. Kapag pinagpe-pray tayo o nagpe-pray tayo sa soul, para mo na rin pinagpe-pray yung pangangailangan mo sa Diyos. Hindi mo lang namamalayan, pray ka ng pray. Sa kaluluwa, hindi mo alam, pati yung prayer mo, yung nasa loob ng puso mo, alam niya yung kailangan mo. Sinasabi nga, your Father knows, pero inuuna mo pa rin yung kaluluwa, hindi mo alam, pati yun, nadadamay na. Ibig sabihin, ang gusto po ng Diyos, unahin po natin ang kingdom of God. At ang isa po sa top priority ng kingdom of God is yung pong kaligtasan po at restoration po ng maraming tao. Sa madalit sabi, ipag-pray mo yung spiritual. Yung salvation ng iba. Yung restoration ng iba na bumalik po sa Panginoon. At bahala naman po ang Diyos sa iyo. Nakita niyo po sinabi ng Lord sa 1 John 5:14. Now, this is the confidence that we have in Him. Ulitin ko. Now, this is the confidence that we have in Him. That if we ask anything according to His will, ayon daw sa kanyang kalooban, ano mangyayari? He hears us. Naririnig niya. Napapakinggan niya. Ayon sa kalooban niya. Ano man daw ang hingin mo. At naniniwala po ako na ang number 1 na kalooban po ng Lord, yung kaligtasan po ng kaluluwa. Kaya kapag nananalangin ka para sa kaluluwa, nagkakaroon ka ng kumpiyansa na ang Diyos ay nakikinig po sa iyo. At sigurado makikinig po talaga sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, kung gusto mo palang kunin yung atensyon ng Diyos sa prayer mo, ang soul muna ang ipanalangin mo. In return, in 1 John 5:15, and if we know that He hears us, alam mo na naririnig ka niya, whatever we ask, ano man daw ang hingin mo, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Sa diretsong salita, kapag ang hinihingi natin sa Lord ay ayon po sa kalooban ng Diyos, sure ball na po yun. Ilista mo na kumbaga na yung hinihingi mong kaluluwa ay ibinigay na ng Diyos. Most of all, yung pangangailangan mo, yung hinihingi mong pangangailangan mo na para sa'yo, ay binigay niya na rin po. Kaya sureball na po. Kaya lagi po tayong nire-remind ng Diyos na huwag po tayo magkakamali sa panalangin na puro pansarili lang. Brothers and sisters, kung magiging sensitive lang tayo po sa labas, kahabag-habag po yung mga taong hindi pa po nakakakilala sa Diyos. Dahil hindi po nila alam kung saan po sila papunta. Kaya po dapat po nandun po yung burden po sa atin. Na ipanalangin yung lahat ng hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Idamay na din po natin yung iba na manumbalik sa Diyos. Yung mga dating nakakilala, tumalikod. Idamay mo na, isama mo na. Dapat doon po nakasentro yung prayer mo. Yung isip mo, yung puso mo, na dapat ganun po tayo dahil yun po yung kalooban ng Diyos. Because of 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish. Brothers and sisters, bakit ganun po concern ang Diyos sa mga kaluluwang ito? Sinabi po ng Lord kanina na alam niya ang lahat na nangyayari sa mundo. Pero, hindi lang po alam. Kung hindi nakikita po niya. In fact, ang sabi po sa Exodus 3:7, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. For I know their sorrows. Ibig sabihin, nakikita niya, naririnig niya, at alam daw po niya.
Ibig sabihin, bukas po yung mata, yung tenga at isip po ng Diyos. Brothers and sisters, in the book of Exodus, nasa langit po ang Panginoon. Nasa ibaba yung mga Israelita. Pero ang sabi niya, nakikita niya yung nangyayari. Alam niya yung nangyayari. Naririnig niya yung mga daing nila. At titiyakin ko po, nakikita po talaga ng Diyos kung ano po ang nagaganap po sa impyerno. Bakit ko po sinabi? Psalms 139:7-8. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Nandun pa rin. Ibig sabihin, nasa lahat po ng dako ang Diyos. Why? Because He is an omnipresent God. Kaya pati sa impyerno, nandun siya. Ibig sabihin, araw-araw po, nakikita po ng Diyos yung mga kaluluwa sa impyerno. Yung mga naghihirap sa impyerno, nakikita niya na mas marami po ang mapapahamak kaysa doon sa nakakakilala sa Kanya. Kaya ganyan po ang concern ng Diyos. Siguro kung makikita lang natin yung mga tao na nandun, na napunta sa impyerno, tsak maaawa ka, mahahabag ka. Sa atin po kasi mga kapatid, madalas po ang concern natin sa finances, sa physical, pag may sakit ka, emotions, wala pong masama dyan. But remember, kahit anong gawin mo, kahit ano pong gawin po natin, isang araw, pupunta ka sa spiritual. Bakit ko po sinabi? Kapag humiwalay na po yung katawan mo sa kaluluwa mo, sa Kanya pa rin ang tuloy mo eh. Sa Diyos pa rin ang tuloy mo. Sa Kanya pa rin. Kaya ang gusto po ng Panginoon bilang mananampalataya, ang focus po natin hindi lang po sa flesh, pati po sa kaluluwa ng iba. Ang mabigat dyan, nakikita niya. Nakikita po ng Diyos. Pero wala po siyang magawa. Hindi pwedeng mag-soul winning ang Panginoon. Hindi pwedeng bumaba po ang Diyos mula sa langit at kausapin po ang mga tao. Pero hindi po ibig sabihin na hindi niya po kayang gawin. But rather, hindi po niya dapat gawin sapagkat unang-una, hindi niya po trabaho yon. Trabaho po natin yun. Tayo po dapat gumawa nun. At hindi lang po natin alam. Baka yung iba dyan, doon maaaring kamag-anak mo. Minsan nakakausap mo, hindi mo alam, sinesharean mo ng gospel ng Panginoon, yun pala. Why? Sarili lang po kasing iniintindi natin. Kung minsan ang iba, iniisip, kapag ang tao mabait, papagbigay, tumutulong, sigurado ligtas na yan. Meron pong ganung paniniwala. Pag gumagawa ka na mabuti, ligtas na yan. Minsan, brothers and sisters, may nagtanong po sa akin, paano daw, kung sakali, hindi mabautismuhan yung sinesharean niya. Pero nagsisi naman, nagrepent, nakarating naman sa kanya na kailangan siya mabautismuhan. Yung gospel nakarating sa kanya. Kaya lang, the problem is, ayaw niya. Pagkatapos, ang problema, namatay yung tao, pero nagsisi siya. Nagtanong siya, maliligtas ba siya, pastor? Ang sabi po sa John 3:5, unless a man be born of water and of the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Hindi po ako nagsabi, ang Biblia po nagsabi. At ang sabi po sa Mark 16:16, he who believes and is baptized. Ulitin ko, he who believes and is baptized, yung naniwala daw at nabautismuhan will be saved. Kayo na po ang sumagot. Brothers and sisters, yung mga ganyang klase pong tanong, pag ang Diyos po ang tinanong po natin, once na nagbigay po ng decree, ng utos po ang Diyos, kapag sinabi niyang hindi ka papasok sa kaharian niya, maliban ipanganak ka muli, hindi ka papasok kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Hanggat hindi ka dumadaan sa proseso ng ating Panginoon at kailangan mo dumaan doon. Kaya nga ang papel po natin, ipag-pray po natin yung mga taong ito para madala po natin sila. Dahil yan po yung gusto ng Panginoon na makita at marinig po sa panalangin po natin. Hindi puro sarili po natin. Alam niyo kung bakit doon po narirelieve ang Panginoon. Kapag naririnig niya yung prayer po natin para po sa kaluluwa sapagkat araw-araw nakikita niya po yung mga kaluluwa na nahihirapan sa impyerno.
Kaya nga sinabi ng Lord sa Ezekiel 23:30, "So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me and on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one." Brothers and sisters, ang Lord po'y patuloy na naghahanap po ng mga tao na mananalangin para sa mga kaluluwa. Kaya nga po pag sinabing prayer sa kaluluwa, hindi po yan prayer na ngayon lang, but rather continuous prayer yan para sa mga kaluluwa. Kung paano mo pinapanalangin yung sarili mo araw-araw, dapat ganun din tayo nananalangin sa mga kaluluwa na maari po mapahamak. Meanwhile, brothers and sisters, marami po kasi nagsasabi malapit na dumating ang Panginoon, kaya anong gagawin po natin ngayon? Ang gusto po ng Diyos yung nalalabi mong oras. Yung nalalabi mong minuto na lang na makatangay ka pa, makadala ka pa, makahata ka pa ng kaluluwa. Mabawasan man lang yung mapunta sa impyerno. Pero papaano po tayo makakahatak? Ano po sabi ng 2 Peter 3 verses 11 to 12? "Since everything will be destroyed, in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming." Iba po, minamadali na po ang pagbabalik ng Diyos. Why? Yung sarili lang po ang iniintindi ng iba. Aminin man natin, damay nyo na po ako. Madalas po ang iba po sa atin sinasabi na sana bumalik na si Lord. Bakit? Para matapos na yung hirap dito sa mundo. Para matapos na yung problema ko. Pero hindi po natin nakikita yung hirap ng mga maiiwanan. Yung mga hindi po tumanggap kay Kristo at yung mga tumalikod kay Kristo. Ang gusto na Lord, hindi lang yung sarili mo. But rather yung iba naman ang intindihin natin. At Diyos po ang bahala sa'yo. Kapag sarili mo lang ang inintindi mo, halos lahat gagawin mo. Lihis sa kalooban ng Diyos. Pero kapag inintindi mo ang iba, titiyakin ko po sa inyo, hindi mo man masunod ang lahat. Pero pinipilit mo sundin yung utos ng Diyos. Why? Hindi sarili mo yung inuuna mo eh. Kung di siya po ang inuna mo. Alam nyo ano po mangyari? Magugulot ka pa, hindi ka pa lumuluhod, dumarating na yung kailangan mo eh. Why? Because your Father knows. Dahil inuna mo yung kingdom of God. Inuna mo ang kaluluwa kaysa sa sarili mong pangangailangan. In return, ikaw naman ang uunahin po ng Diyos pagpalain. That is why sa pagkakataon pong ito, I will give you 1 to 2 minutes na manalangin kayo habang nakaupo. Ipaisip sa inyo ng Panginoon yung mga tao na gusto po ninyong dalhin sa Kanya, sa paanan Niya. Yung mga tao nais po natin maibalik sa pananampalataya. Hindi yung pangangailangan mo ang hingin mo sa Diyos ngayon, kundi yung mga kaluluwa na dadalhin mo sa Kanya. Hindi lang po pangkuneta. Dapat po linggo-linggo meron tayong bit-bit na kaluluwa. Dapat po linggo-linggo meron po tayong nare-restore na kaluluwa. Yan yung panalangin mo. Yan yung hingin mo sa Diyos. Magugulat ka pa, hindi ka pa lumalabas dito. Baka may tumatawag na sa'yo, eto na yung pagpapala mo, eto na yung kailangan mo. Unahin mo lang panalangin niya, kapatid, naniniwala po ako. Bahala po ang Diyos sa'yo. So sa pagkakataon mong ito, yung natin ng ating mga ulo, hayaan mo ipaisip sa'yo ng Diyos yung mga tao na gusto mong dalhin sa paanan niya. Yung mga tao na gusto mong i-restore, uling manumbalik sa Panginoon. Hayaan mo bigyan ka ng burden ng Panginoon sa mga kaluluwang ito. Na kung papaano po siya nabibigatan, nakikita niya yung mga nahihirapan sa impyerno. Maaari hindi mo alam, yung iba dyan, kamag-anak mo. Yung iba dyan, kaibigan mo. Yung iba dyan, magulang mo. Yung iba dyan, baka anak mo pa.
Come on, let's pray, brothers and sisters. You feel that burden in your heart. Kaya mo paramdam sa iyo ng Panginoon yung burden sa mga kaluluwang ito na maaari mapahamak. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Panginoon for His wonderful message na napakahalaga po na napakinggan po natin dahil iniremind po tayo ng ating Panginoon tungkol po sa pananalangin po para po sa mga tao na nangangailangan po ng kaligtasan. Napakarami po niyan. Kailangan po na hindi lang po tayo nakafocus sa ating po mga pansarili nating mga kabigatan because our Father knows all our burdens. Alam ng Panginoon yan. And tonight, tinuruan po tayo ng ating Panginoon, dapat po ang burden po ay at sentro po ng ating pong prayer, ating pong mga puso, ganyan din po ating pong mga isip ay ang mga taong dadalhin po natin sa paanan po ng ating Panginoon dahil ito po ang kanyang kalooban. Meanwhile, to all our first-time viewers, ito po yung isa pong pagkakataon na kayo po ay lumapit po sa ating Panginoon dahil maaari po ang iba po sa inyo ay bigat na bigat sa inyo po mga problema. At sinabi po ng ating Panginoon na lumapit ang sino man na napapagal, na nabibigatan, dahil bibigyan niya po kayo ng kapahingahan. Kaya sa oras mong ito, we invite you to accept Jesus Christ as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. Now, it is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you're saved. Ulitin ko ang sabi ng talata, by which also you're saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ ay kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalatay at naniwalay, wala na po tayong gagawin, hihinto na po tayo o tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulot doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Once na tayo po'y nanampalatay at naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po, the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko, sabi, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dumi-dumi mo, o ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan po ang tinitingnan ng ating Panginoon, yung pong taos puso, na pagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins, at yan din po papasok yung pong death to sin. So ito yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why?
Dahil para bagang inililibing naman natin ang ating mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung paghuhugas at pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ating po regeneration. Sa madali sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans 8:11, hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first time viewers, lahat tayo may kahinaan. At ang hirap mo magbago, minsan magbabago ka 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka rin sa dati. Bakit? Sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para makapagbago ng lubusan. Bakit? Kasi po, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat po ng ating mga kahinaan at gayon din po, yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon, pwede po pa naitaas natin po mga dalawang kamay, yuko natin ang ating po mga ulo, at habang binabanggit po natin ang mga salatang ito, ang mga panalangin ito, ando nilagay po natin yung daos puso na pagsisisi, humihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, magrepent po tayo sa lahat ng ating po mga kapalpakan at mga kahinaan or mga kamalian. At naniniwala po ako, pag nandun po yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. So please repeat after me with this prayer. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sarili na kapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po ating po mga telephone numbers sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, mag-message po kayo sa ating mong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe dyan para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos, tayo po muli yumuko. Manalangin po sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful message na binigay niyo po sa amin. Ngayon po, alam po namin na bago pa lamang kami dumulog sa iyo, lumuhod sa iyo, Panginoon. Alam mo na ang aming pangangailangan, Panginoon. At higit sa lahat, kami mag-focus, hindi lang sa aming mga pansarili, kundi mag-focus kami sa mga kaluluwa na nais namin maligtas at nais namin madala sa iyong paanan. Lord, once again, we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo po sa amin. Again, we ask for your guidance all throughout the week, your protection all throughout the week, Panginoon o God. Salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory.